Asa natin at lakas, pagpapala niya ay laging bumubuhos. Purihin natin ang Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinaramayan mo ang mga nagdadalamhati, ay tinigod mo ng pagbubunsod ng magbagong buhay si Agustin, anak niya. Bilang tugon sa kanilang magkatuwang na pananalangin, loobin mong aming tangisan ang pagsuway namin at marapatin mong ang kapatawaran mo ay aming kamtin sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Tiyak na natatandaan pa ninyo, mga kapatid, kung paano kami gumawa at nagpagala araw-gabi para hindi kami maging pasanan ni numan, samantalang ipinahayag namin sa inyo ang mabuting balita. Saksi namin kayo at gayon din ang Diyos na kami ay tapat, mabuti at ganap sa pakikitungo sa inyo na mga sumasampalataya. Tulad ng alam ninyo, kami naging parang ama ng bawat isa sa inyo. Pinalakas namin ang iyong loob. Inalayo kayo at hinimok na mamumuhay ng tapat sa paningin ng Diyos na humirang sa inyo upang makhati sa kanyang kaharian at kalulatian. Ito pa ang lagi naming ipinagpapasalamat sa Diyos nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita. Tinanggap ninyo ito bilang tunay na salita ng Diyos at hindi ng tao. Ano pat ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyong mga sumasampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ako'y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap. Ako'y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa banal mong espiritu'y hindi ako makaiwas. Kung langit ang puntahan ko, pihong ika'y naruroon. Sa Siyol ay naroon ka, kung doon ako manganganlong. Ako'y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap. Kung ako ay makalipad, umiwas na pasilangan, o kaya ang tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran. Pihong ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan. Matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Ako'y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap. Kung ang aking pagtaguan ay ang dilim na pusikit,
Padiliming parang gabi ang liwanag sa paligid. Maging itong kadiliman sa inyo'y hindi dilim, at sa inyo yaong gabi, parang araw na maningning. Ako'y iyong sinayasat, kilala mo akong ganap. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Lubos na magtatamasa ng pag-ibig ng Diyos Ama ang sumunod sa anak niya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, sa aba ninyo mga eskriba at mga pariseo, mga mapag-imbabaw. Ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Ganyang-ganyan kayo. Sa paningin ng tao'y mabubuti kayo, ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan. Sa aba ninyo mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, ipinagtatayo ninyo ng mga libingan ang mga propeta at ginagayakan ang mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. At sinasabi ninyo, kung kami sana'y nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi namin ipapapatay ang mga propeta. Sa sinabi ninyong iyan, inaamin ninyong kayo'y mga anak ng mga nagpapatay sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Pag-usapan natin ang Ebanghelyo sa umagang ito. Ito na po ang ika-6 at ika-7 na serye ng Woe to You or Sa Aba Ninyo. Simula pa ng Lunes, inilatag na ni Jesus ang kaniyang sumpa sa mga eskriba at pariseo. Mabibigat ang salita ni Jesus sapagkat ang kaniyang mga kausap ay hindi ordinaryong tao, kung hindi mga lider ng bayan at mga relihiyosong kumakatawan sa templo ng Jerusalem. Bakit ganito kabigat ang salita ni Jesus? Sapagkat nakikita niya kung papaanong ang pamumuhay ng eskriba at pariseo ay malayong-malayo sa kanilang ipinangangaral na mga batas ni Moses. Sa umagang ito,
ay muli na naman niyang sinabi sa kanilang mga mapagpaimbabaw. 7 beses din niyang sinabihan ang mga eskriba at pariseo na mga ipokrito, mga mapagpaimbabaw. Ngayon ay tungkol naman sa libingan. Dahil ang isang Hudyo, kapag lumapit sa isang libingan, ay nagiging madumi at wala siyang karapatang pumasok sa templo dahil siya'y isa ng madumi at kailangan niyang mag-alay upang siya ay luminis. Kaya ang ginagawa ng mga eskriba at pariseo ay pipinturahan ng puti ang mga puntod upang ito'y magbukhang malinis at hindi sila mahawa ng karumihan dito. Pero tiningnan ni Jesus ang isang bagay na halos kanilang ikagalit. Katulad kayo ng mga mapuputing puntod, pero sa kalooban nito'y mga kalansay at nabubulok na mga buto ng patay. Sa ikalawang bahagi ay ang kanilang pagpapakita ng paggalang sa mga imahe, sa mga rebulto ng ginawa nilang mga propeta. Pero sino ba ang unang pumatay? Sino ba ang hindi nakinig? Sino ba ang hindi sumunod sa mga propetang isinugo ng Diyos? Hindi ba't sila rin na mga matatalino, sila rin na mga maraming impluwensya sa lipunan, ang unang umaayaw sa mensahe ng mga propeta? Siguro kung ikaw ay isang pariseo o eskriba nung panahong iyon, manginginig ka sa galit sa taong ito. Kung ikaw siguro ay nasa presensya habang si Jesus ay nagsasalita tungkol sa mga bagay na ito, marahil isa ka rin na sisigaw na sinungaling ang taong ito. Pero bakit nakaya ni Jesus na magsalita ng mabigat? Bakit kaya niyang sabihin mukha sa mukha ang mga kasinungalingan at pagpapaimbabaw ng mga eskriba at pariseo? Dahil alam ni Jesus ang kaniyang sinasabi. He is in control of his destiny. Alam niya ang kaniyang magiging katapusan. At bago dumating ang katapusang ito, maipahayag niya sa mga taong nagmamagaling at nagmamayabang na tulad ng mga taong katulad nila, sila'y kailangang sugpuin, sila'y mapagpaimbabaw. Naipaliwanag ko kahapon kung ano ang ibig sabihin ng salitang hypocrite. Ang salitang hypocrite ay galing sa Griego na ginagamit ng mga artista sa kanilang entablado. Ang ibig sabihin noon, naglalagay sila ng maskara at kailangan nilang gawin kung ano ang idinidikta nung maskarang kanilang inilagay. Simply put, playing a part. Aarte ka lang ayon sa idinidikta ng maskarang isusuot mo. Na-develop ang salita at ngayon nauunawaan natin sa ating panahon
na ang ibig sabihin ng ipokrito o mapagpaimbabaw ay ang iba ang ginagawa sa sinasalita. Hindi ito nagtutugma. Kaya ang taong ipokrito ay hindi tama ang ginagawa sa sinasalita. Kaya nga po tinawag ni Jesus na mga mapagpaimbabaw o ipokrito ang mga taong nasa paligid ng templo, lalong-lalo na ang mga eskriba at pariseo, dahil alam na alam nila ang batas. Mula sa letter A hanggang sa letter Z, 600 plus na mga batas, alam nila yan by letters. Pero hindi nila ito kayang isabuhay, bagkus ipinapasa nila ang bigat ng batas sa ordinaryong tao noong unang panahon. Lalong-lalo na ang ikapo o 10% ng kanilang ani o kita. Kung baga, kitang-kita ni Jesus kung papaanong ang pamumuhay ng eskriba at pariseo ay hiwalay na hiwalay at ibang-iba sa buhay ng ordinaryong mga taong pumupunta ng templo. Kung tayo'y nasa panahon noon, marahil isa rin tayong sisigaw na ipako siya sa krus dahil tayo'y masasaktan. Tayo po, tayo ba'y umaarte lang? Tayo ba'y ipokrito din sa ating pamumuhay? Tayo ba'y nagkukunwari lang din sa ating ginagawa sa buhay? Baka iba rin yung ating ginagawa sa ating sinasalita. Baka iba rin yung aking ikinikilos sa aking iniisip. Baka mayroon ding duality ng personalidad na meron tayo na nakikita naman ito ng Diyos. Baka tayo'y mapagkunwari din. Minsan, sa aking sarili bilang pari, ako din ay nagtatanong, saan ako dadalhin ng aking yabang? Saan ako dadalhin ng aking talino kung meron man? Saan ako dadalhin ng impluwensyang ginagamit ko minsan? Saan ako dadalhin ng aking estado? Tama ba ang pamumuhay ko sa sinasalita ko? Tama ba ang pinapakita ko sa loob at labas ng simbahan? Ako ba'y ipokrito din? Ako ba'y mapag-imbabaw? Sa ating pamumuhay, ilapat natin ang salita ng Diyos sa tema ng ating karanasan. Maaaring masisilo natin ang iba. Maaaring pwede tayong magkunwari sa harapan ng iba. Pero sa harapan ng Diyos, matinding sinasabi niya sa atin, kung hindi totoo ang ating ginagawa, isa kang mapagpaimbabaw. Hanggang saan mo yan kayang dalhin? Hanggang saan natin kayang dalhin magpaimbabaw sa harapan ng Diyos? Saan natin kayang dalhing magkunwari sa kaniyang presensya?
Hanggang saan natin kayang dalhin na ang puso ko pala ay punong-puno ng galit, pero kaya kong humarap sa Diyos at humingi ng biyaya. Ito ang presensyang dapat nating tingnan kung tayo'y nasa harapan ng Poong Jesus Nazareno. I will bear nude. I'll bear nothing. Sa harapan ng Diyos, isa lamang akong tuldok. Sa harapan ng Diyos, ang lahat ng meron tayo ay walang kabuluhan at walang kwenta sa paningin ng tao. Sa harapan ng Diyos, atin pong tinatanggal ang maskara ng pagkukunwari, bagkus tayo'y tumitingin sa kaniyang mata, face to face, nang walang itinatago at walang pagkukunwari. Kung nasala na natin ang lahat ng ito, ang salita ni Kristo ay tunay na nakapagpapanibago. Kung tayo'y makasalanan, hindi tayo bebeybihin ng Diyos. Kung tayo'y patuloy sa pagkukunwari, hindi niya tayo bebeybihin. Hindi niya tayo kakantahan ng lalabay. Ang sasabihin niya sa atin, mapagpaimbabaw, ipokrito ka. Ipokrito kayo kung hindi totoo ang pagharap ninyo sa akin. Ganito ang pagdidisiplina ng Diyos. Masasaktan ka, pero ang sakit na iyon ay mayroong pagmamahal. Ang sakit na iyon ay mayroong pag-unawa. Ang sakit ng iyon ay mayroong habag at may awa na galing sa Diyos. Kung kaya nating humarap sa Diyos nang walang-wala, kaya din nating harapin ang iba nang walang pagkukunwari. Dahil ang tunay na Kristiyano ay kasama ni Kristong tumitingin sa kalooban at laman ng puso. Itakwil na po natin ang ating pagiging ipokrito. Itapon na natin ang pagiging mapagpaimbabaw. Mag-ingat po kayo ngayong araw. Pagpalain tayo ng Poong May Kapal. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, hilingin natin sa Panginoon na tulungan tayong maging tapat sa ating mga kilos. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Sa ating buhay bilang bayan ng Diyos, naway matugunan natin ang mga hamon ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng ating tapat na pagsaksi. Manalangin tayo. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Atin nawang maiwasang gumawa ng mga bagay dahil lamang sa ating pagnanasang tumulad sa karamihan o dahil sa ating pagkukunwari. Manalangin tayo.
Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Ang mga nawala ng pag-asa dahil sa ating masamang pakikitungo at pag-uugali, naway manumbalik sa pagsamba sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagbabagong buhay. Manalangin tayo. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Ang mga may sakit, naway makita ang mapagpagaling na kamay ng Diyos sa kanilang mga dinaranas na mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Ang mga yumao sa buhay na ito, naway tanggapin sa walang hanggang kalwalatian. Manalangin tayo. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Ama, tulungan mo kaming sambahin ka ng may katapatan sa aming puso at makalapit kami sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tanggapin ninyo, O Diyos naming Ama, nakayanan naming alay sa inyo. Galing din po sa inyo mga biyaya na ito, tinapay at alak mula sa aming ani. Inyo po nawa itong ikaligaya. Kung mamarapatin po sila'y inyong gawing katawan at dugo ng inyong anak, minamahal naming Jesus. Minamahal naming Jesus. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inihahain namin ang mga alay sa iyong dambana. Ngayong si Santa Monica ay ginugunita. Kalakip ang taimtim naming pithaya na magdulot ang mga ito ng iyong patawad at pagpapala sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan, sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo,
At sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas. Gayon din ang kaniyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantalang ang kaniyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasasalamat ngayong aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang mga handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kaniyang buhay upang kami ay ipagkasundo sa iyo. Loobin mong maging kaming magsasalo-salo sa kaniyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaisa ng ina ng Diyos ang mahal na Birheng Maria, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, mga martir at kaisa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Leon, ang aming obispo si Jose, ng tanang mga obispo at buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayoy tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupid mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin mo sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw sapagkat ang aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang pinagdaraanan
ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayinyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga banal na pakikinabang ngayong si Santa Monica ay pinararangalan, ay magdulot nawa ng liwanag at alab sa aming buhay, upang maging maningas sa mga hangarin naming banal,
at maging masagana ang mga ginagawa naming kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.